po akong dancer. Naging dancer po ako for 9 years. Matagal din po akong naging sex bomb. Nung naging dancer po ako, nagkaroon po ako ng mga hindi magagandang relasyon na hindi po pleasing kay God. Hanggang sa nabuntis po ako, nagkaanak po ako. Tapos dahil mayroong mga pamahiin o sabi-sabi, yung mga paniniwala ko dati na kailangan ikasal na agad yan dahil nakakahiya sa mga kapitbahay. So, pinili kami ng mga magulang na kinasal po kami nun. Tapos, hanggang sa dumating po yung araw na iniwan niya na po ako. Yung iniwan niya po ako, umalis po siya sa bahay namin. Hanggang sa yung manager po namin na si Miss Joy Cancio, sabi niya po, mag-date daw po kami. So, nag-date po kami. Dinala niya po ako sa galeriya sa Robinson. Tapos may pinakausap po siya sa akin na tao. Hanggang sa yung pinakausap niya sa akin tao, hindi ko siya kilala, pero nakipag-usap po ako sa kanya. Tapos marami po siyang sinasabi tungkol kay Jesus. Marami po siyang ine-explain doon. Doon ko po na-realize na hindi pa pala tapos yung buhay ko. Kasi feeling ko doon, nung nawala sa akin yung lalaki yun, tapos na yung buhay ko. Kasi sa kanila umiikot yung mundo ko eh. Feeling ko, hindi ko na kaya mabuhay dito sa mundo kasi wala na yung lalaking yun sa buhay ko. Pero, hindi pa rin pala. Kung nakilala ko si Lord, kilala ko si Jesus as my Lord and Savior, nireceive ko siya, iyak ako ng iyak, kasi hirap na hirap ako nung araw na yun. Sobrang sakit nung nangyari sa akin. Dahil nagkaanak, tapos iniwan. Sobrang hindi ko po matanggap. Hanggang sa nahihirapan po ako noon. Tinetext po ako nung taong nakausap ko po. Yung po yung naging leader ko po sa Victory. Parang tinatakbuhan ko pa po siya kasi parang hindi ko pa po kaya i-give up yung mga bagay na sinasabi niya. Nagkaroon din po ako after nung iniwan po ako, nagkaroon po ako ng karelasyon na isang lalaki na kilala ko po sa Victory. Pero dahil I'm still married, dahil yung pa po meron pa pong papel na nagsasabi na kasal po ako. So, bawal po yung relasyon namin. Ang hirap po, kasi parang gusto ko na po itong relasyon na to. Tsaka feeling ko dahil hiwalay na ako hiniwalayan na ako, feeling ko, I'm free na. Pero hindi pa rin pala dahil I'm still married. So, nahirapan ako. Ang relasyon namin naging hiwalay, balikan, hiwalay, balikan, hiwalay. Hanggang sa nagkaroon kami ng intimate relationship na ang hirap-hirap ng bitawan. Pero noong 2009, March, nag-decide kaming dalawa na maghiwalay na. Nung naghiwalay kami, binabtize na ako sa Victory hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako kay Lord. Nagtuloy-tuloy na din siya kay Lord. Na nagtuloy-tuloy ako kay Lord, doon sinabi ni Lord na itigil ko na rin yung pagsasayaw ko. Sobrang hirap para sa akin kasi feeling ko yun na lang yung kaya kong trabaho. Feeling ko yun lang ang kaya kong gawin, nasusweldo ako na gawin kalaki. Ang hirap kasi nakasanayan ko na yung gawin, araw-araw yun yung ginagawa ko. At saka parang saan na akong pupunta after kong bitawan to? Kasi sinasabi, malinaw na sinasabi ni Lord na ayaw na niya doon.